Ibalik ko na yung board, kaso pag on ko may problema, umilaw yung bulb natin. Tingnan nyo ano mangyari. Hindi bumababa yung ilaw. Ibig sabihin may problema. Malamang dito pa rin to. Nakpan natin yung muka para walang issue. Ayun bagong design amplifier ngayon yan. Although malaman pa rin naman to sa kulay ng board. Okay. Bali CE20 ito. CE20 na power amplifier galing Valenzuela. Disclaimer muna tayo guys Ginawa ko yung video na ito para makita ni sir. Para makita ni sir yung unit niya kung paano natin siya ginawa. Although hindi ko na pinakita kung paano ginawa. Basta yung pinakita natin na nagawa na yung unit niya. Disclaimer, hindi tayo naninira. Inulit ko hindi tayo naninira ng mga amplifier or mga unit na ginagawa natin. Pinapakita natin yung mga laman, kinakaskas natin yung laman. Hindi tayo naninira. Ang paninira ay yung tama yung laman na minamali mo. Pero kung yung pinapakita mo yun talaga laman, ay hindi paninira tawag doon, di ba? And then request lang naman kasi yan ng mga customer natin na ganyan gawin, kaskasin mo yung transformer, gito gawin. Sinusunod lang natin, di ba? Kaya wag nyo akong balikan. Okay, mapadala na naman tayo ng sulat. CE20 ito, ang issue nalubog sa baha ito. Nung bagyo Karina pa last December. Dapat nung December pa ito pinapagawa sa atin, kaso lang hindi kami nagkakasundo ni sir sa presyo. Ngayon okay na, nag-deal na. Ayan, unang paglubog daw, ito pasensya na kung medyo may kwento yung unang intro natin nalubog daw, pinatuyo nila ng mga 1 week. Tapos ginamit, although gumana pa. And then mga ilang araw lang, wala na, tumirik na. Kasi ginagamit nila sa church ito. Ang issue, transformer. Yan, transformer. Ang transformer kasi guys, kapag nabaha ito, lumubog sa baha, ang transformer is nakabalot ng plastic yan. Ngayon, sisiksik yung tubig dyan, papasok, and then mag-i-stay yan. Kahit isang linggo pa yan, hindi matutuyo yan. Kasi nga, sisiksik yung tubig dun sa loob, diba? Kahit anong bilad mo sa araw, yung loob diyan basa pa rin. Ngayon, ang issue is alum. Ang alam nyo naman, alum, sensitive sa moist and then tubig. And then, ayun, napudpud, nadali. Kaya, ito, nirewind na natin to. Hindi ko lang pinakita kung paano namin nirewind. Pero, nirewind na ito, kaya tingnan nyo. Baklas na yung kanya, yung pinakagitna nyo. Yan, nirewind natin to. Bali, copper na yung pinalit natin dito. Copper na ito. Copper na siya. Supply nito is 108. Ito. Ano yung kanya? Na wala na nga halos 54.0, 54.108 yan Okay. Nirewind natin ng transformer, nagiging tanso na ito. And then ito, kaya nakabaklas itong board. Nakabaklas itong mga board dahil binarnish ko. Pinabarnish ko sa chewing ko. Ito, nagbabaklas yan ng TV. Sabi ko, i-barnish mo yan kasi puron na yan sa kalawang. Agapan agad. Pinahiran ng kuka to ng varnish, electrical varnish. Okay. Yan, kaya medyo nangingitim dahil nga nalubog to sa may baha, acid. Ito din, yung isang channel. Yan. Basta lahat ng board nilabas namin, pati yung input buffer. Sana yung input buffer nito na Yan, ito input buffer niya. Ano naman to? Yung mga switch naman, naligo na ng kalawang to dito. Naligo na ng kalawang and then dumi yan. Tinira muna ng WD-40. Tsaka natin contact cleaner. Ayan. Kaya mas malinis na siya Sabi ko, kuskusin mo yan para mawala yung kalawang. Same din dito sa may speak on. Inuskus din to. Okay. Ngayon, okay na ito. And then pati itong transformer na nirewind natin is okay na ito. Binalik na natin. Nakabalik na. Pasensya na, medyo nagdugtong tayo ng wire dahil yung AC napunta dito, dapat dito sa banta. Natural lang yan kasi pag nagre-rewind tayo, yung position hindi natin natandaan. Okay? Ito, naka-plug in na siya. Pakita ko sa inyo na working na. Hindi lang makita indicator, tinakpang ko Ayan umiikot siya, umiikot.
yung mga fan. Ibig sabihin working na yung supply natin. Okay? And then kasunod, Phoenix bias ko na agad ito kasi yung trimmer pinasok na ng tubig yun. Yung trimmer is pinasok na ng tubig, malamang masisira na yon. Kaya ginawa natin, Phoenix natin. Although 200 ohms ang nilagay ko rito, tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. 200 ohms, hindi lang ako sure kung 200 ohms or 210 yung ginagamit ko eh. Ayan, nakafix na yan, nakafix na. Okay, next move ay ibalik natin itong board dalawa sa may casing, saka sukatan natin ng voltahe kung meron siyang voltahe, saka natin balik yung input backer. Okay, pasensya na ako, puro paliwanag na lang. Ibabalik ko na sana, kaso pagsalpak ko ng socket, ayan o, ng itim o, mutok or kumislap. Ibig sabihin, may sira na output dito. Hindi ko kasi na-check to. Ito yung mali ko, hindi ko na-check. Hindi ko na-check up ito na kung may sira siya or wala. Kasi nakapokus ako dito sa may transformer. Kasi sabi ng sir lang, bigla lang daw nawala yung tunog niya. Although may sira pala dito. Kaya pag salpak ko, oh, may pumutok na. Siyempre pag may short yan, pag salpak mo ganyan, kikislap yan. Dapat wala. Dapat kung meron man, may hinang-mahina lang. Kanya pa ni, medyo may impact siya eh. Ito may shorted pala dito. Dito good dito. Good dito sa may kabilang side. Dito may shorted dito. No, shorted oh. Ayan, shorted dito. May problema pala dito sa may isang channel. Malamang may output na sira yan. Dito naman sa kabila, good. Oh, good. Ito, good. Ayan. Ang bihira na yan oh. Kamali tayo. Dito na side tayo magbabaklas ng mga bloke para malaman natin kung kung ilang piraso yung sira dito sa may output. Okay, stay tuned kayo. Lipat lang ako ng pesto. Malayo yung panghinang ko dun eh. Bali, dalawa yung nasira. Dito and then dito. Ito guys ha, inangat ko lang yung bloke and then yung sa may base nya. Kasi kahit nakaangat yung bloke, mayroon pa rin shorted yung diode. Dahil sa may yung short nya dito sa base, wala sa emitter. Kaya inangat ko na rin yung 10 ohms na to. Ito shorted to dalawa. Shorted itong dalawa. Naiangat ko na lahat to eh. Binalik ko lang kasi buo mga nandyan. Tingnan nyo, mawawala yung shorted nito. Yung short ng diode oh. Buo siya, di ba? Ikutin natin to. Oh. Nawala yung short niya, di ba? Ganon din dito sa may kabila oh. Dito good talaga to dito eh. Ikutin natin. Oh, parehas lang oh. Di ba? Nawala na yung shorted dahil inangat natin to. Ito ang sira oh. Ito. Oh, short. Shorted, di ba? Tapos ito shorted din oh. Dalawa yung tinamaan. Tanggalin natin to, palitan natin. Palitan ko na ng natanggal din, pinalitan ko na yung output na nasira. Ito. Bago to. Matangkad siya oh. Tingnan nyo kung may shorted pa or wala na. Wala na yan syempre. Oh. Di ba? Kabila same lang. Okay. Ngayon, balik na natin to sa may casing nya para makapag-proceed tayo. Ibalik ko na yung board. Kaso, pag on ko eh may problema. Umilaw yung bulb natin. Dito ako sa may lamesa na kabilang side. Doon na yung lamesa ko eh. Kaya isang bulb lang yung gamit natin ngayon. Tingnan nyo. Ano mangyari? Ano? Hindi bumababa yung ilaw. Ibig sabihin may problema. Malamang dito pa rin to. Try natin ugutin to kung magiging normal ito para dito na lang tayo mag-focus. Bunot ko na tong supply. Natira na lang guys, mga maliliit na lang na kable yan. Testing. Ayun o, nag-normal siya. Ibig sabihin normal itong channel 1 or channel A. Yung channel B is may problema pa rin. Ito nag-trigger na yung relay nya. Balik.
Troubleshoot ulit tayo rito. Ibig sabihin, hindi lang output yung nadali. Meron pa. Malamang mga drive siguro. O mga maliliit na transistor is may problema pa. Sira pala ito. Hindi ko na-check. Nakapokus ako sa output. Ito pala yung sira pa ito. Short din pala ito. 1837. 1837 value nito. Ano? Ang bihira. Ito 4793. Good dito. Ano, hindi siya short to. Ito shorted. Ba? Sira 1837. Pinahirapan tayo. Akala ko dalawa lang yung nasira dito. Yun pala, yung shorted dito lang. Dito na check ko. Yung dito pala, may mga sira pa pala. Dito sa may parang stepper niya. Yan, ito matangkad na to, pinalitan ko na yan, bago na yan. And then doon sa ilalim, magkapares. Bali ang nasira is parang 4 or 5 yata yan. Pambihira na yan. Nakapokus kasi ako dito, masyado ko in-underestimate. Akala ko itong dalawa lang. Ito pa pala, may shorted pa pala dito. Medyo natagalan ako dahil kakahanap kung alin talaga yung may sira pa. Okay. Ngayon, naka-plug na ulit yan ha. Ayan. Kanina hindi bumababa yung baga na yan. Kapag hindi bumababa yung baga, ibig sabihin meron pang problema. Okay, ayan, nag-normal. Ayan, nag-trigger na yung relay. Tapos yung bias ay okay, teka lang ha. Baliktad. Dito nasa 0.4 yung bias nito eh. Pero Phoenix bias ko na ito. Phoenix bias ko na. Pwede pang ibaba to. Pwede pa ibaba. Hop, kaya lang. Hindi mataas. Okay, pero working na to. Ito konti lang naman eh. Nasa halos magpo 0.4 lang naman. Ito, yan yun. Against dito, konti lang naman diferensya. Pwede na ilaban. Pwede na ilaban. Yan naman yung bias na ginagamit ko rito eh. Okay, naging tingnan natin. May puta na okay na. Ngayon ay kulang pala ng kuan yung input buffer pa pala. Balik ko muna tong input buffer. Balik ko tong input buffer. Pasensya na kayo ha kung paliwanag na lang yung ginagawa ko. Tinanggal ko na yung takip. Hindi ako makapag-volume kapag hindi ko tinanggal yung takip eh. Ayan, Saimar na si A20 ito. Bali, tinornilyo ko na. Ayan, tinornilyo ko na. Nakapix na ito. Kulang na lang ay ito, lalagyan natin na epoxy ito dito sa may loob. Kasi walang epoxy. Tapos balik natin lata nya. Okay. Ito, 20 na tayo ha. Naka 20 na ito. And then take note pala guys, binalik lang namin supply nito kung ano yung dating supply. Ang supply nito is 54 108 108 54 0 54 108 lang. Okay? Ay naka 20 na oh. And then Phoenix bias ko na pala yan ha. Phoenix bias ko na. Yung value na ginamit natin is 200 ohms. 200 ohms siya. Okay? Yan, dalawang channel yan. Ito yung ni-repair ko ha, na sabi kong parang 5 yata, 5, 1, 2, 3. Dalawa sa kabila, 5 piraso ng output na nadali dyan. Dito wala naman. Ito yung input buffer, nilinisan lang natin to. Okay, working na to ulit. Ayan o. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Ay, yung control para, okay pa. Hindi naman ako nagsisinungaling eh. Okay pa, pag pinihit mo, working pa talaga siya. Ayan o. Working na working pa siya. Kahit di napalitan, pwede pa. Ayan o. Ayan.
Okay, working. Hanggang dito na lang yung video natin. Okay na to. Para makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Okay na. Ayun, pasensya na. Kung medyo paliwanag na lang yung ginawa ko rito. Kasi, alam nyo na. Iningatan ko sana na hindi makita eh. Kaso, kailangan tanggalin yung takip kasi hindi tayo makapag-volume kapag hindi natin tanggalin yung takip niya. Sir, from taga Valenzuela ito eh. Okay na itong Saimar na CE20 mo. Iba na ang to. Nirewind natin transformer mo. Okay na. Tapos nirepair natin dito. Okay na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. And then promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out and lahat.